Mga kababayan, ay may mga pagkakataon po kasi na sa politika kahit gaano kahusay ang mga pagpapaliwanag, may mga bagay talaga na hindi na mababawi, no? Katulad ng nangyari po kay Erwin Tulfo. At para po sa ating mga Pilipino, maraming Pilipino, mga kaibigan, ay talaga namang mukhang iyon ang sitwasyon na ikinakaharap po ni Erwin Tulfo na sinasabi po nila na ay Amerikano, no, mga kaibigan, no? Yan, matapos ang mga kontrobersiyang matagal nang ibinabato, no, laban sa kanya. May mga nagsasabing huli na ang lahat para sa isang simpleng paghingi ng paumanhin. Ang tanong ng publiko, kung mali ang ginawa noon, mga kaibigan, bakit ngayon lamang nagkaroon ng pag-amin o paglilinaw, mga kaibigan, no? Yan. Hindi makakaila na isa si Erwin Tulfo sa mga pinakakilalang personalidad sa media at politika sa ngayon. Ngunit kasabay ng kanyang impluensya ay ang mas mataas na antas sa pananagutan. Nakita niyo po ba yon? Yung sinabi niya, kukwelyuhan daw niya si no way, Cayetano, no? Kapag ang isang leader, mga kaibigan, ay talaga namang opisyal ay nasangkot sa mga isyong may kaugnayan, no, sa batas, natural lamang, no? Natural lamang na masusing suriin siya ng publiko. Naway, no, sa 2028 at sa 2031 ay talagang matanggal na ang mga Tulfo, mga hinayo. Para sa kanyang mga kritiko, hindi sapat ang mga paliwanag na ibinibigay ngayon, Ang kanilang pananaw, ang tunay na pagsisisi ay hindi lang namin nakikita sa salita, kundi sa agarang pag-akto ng responsibilidad nung unang lumabas ang mga issue, Grabe, kahit humingi ka pa ng tawad, nakita na namin ang iyong utak kriminal. Mas lalong tumitindi ang usapin dahil sa social media sa panahon ngayon. Mabilis kumalat, mga kaibigan, ang impormasyon. Ang bawat dokumento, bawat video clip, bawat lumang pahayag ay muling nasusuri, mga kaibigan, at sinusuri ng sambayan ng Pilipino. Dahil dito, marami ang nagsasabing nabuo na nila ang kanilang sariling paghusga sa karakter at kakayahan ng politiko katulad po ni Erwin Tulfo, no? Ngunit narito ang mas mahalagang tanong, mga kaibigan, sapat ba ang isang apology para maibalik ang tiwala ng mamamayan kay Erwin Tulfo? No, para sa iba, oo. Naniniwala silang ang bawat tao ay may pagkakataong magbago at itama ang pagkakamali. Pero yung kay Erwin Tulfo, wala na po yun, mga kaibigan. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maari itong buuin muli, ngunit mananatili ang mga bitak. Ang dito pumapasok ang tunay na hamon para kay Erwin Tulfo, Hindi lamang ito laban sa mga kritiko, hindi lamang ito laban sa oposisyon. Ito ay laban sa pagdududa ng publiko. Sa dulo, ang magiging hukom, mga kaibigan, ay hindi ang mga vloggers katulad ni #WalkWithLan. Hindi ang media, at hindi ang mga kalaban sa politika. Ang magiging hukom ay ang sambayan ng Pilipino. At kung totoo ngang huli na ang paghingi ng paumanhin, mga kaibigan, ang pinakamahirap na laban ay hindi ang paglilinis ng pangalan, kung ang muling pagkuha ng tiwala ng mga taong minsang naniwala. Ano ang inyong pananaw, mga kaibigan? Sapat ba ang paghingi ng paumanhin upang maibalik ang tiwala ng publiko? O may mga pagkakamaling hindi na kayang burahin ng panahon? Alam niyo po, no? Pag-usapan po natin sa susunod na 4 na minuto. Alam niyo, si Erwin Tulfo ay, ang background po niyan ay naging secretary po yan ng DSWD, no? Acting, dahil hindi po yan na-confirm, no? Pagkatapos po yan, noong 2022, kasi naalala ko po yan, siya po yung mga nag-i-interview kay BBM,
So, naging DSWD secretary yan, acting po. Dahil may mga issues po yan na parang Amerikano nga siya daw, no? US citizen nga daw siya, no? Kaya pagkatapos po noon ay hindi po yan na-confirm sa House of Representatives, no? Mula 2022 hanggang until such time na umayaw na siya. Hindi po kasi talaga ma-confirm dahil may mga tinatanong po siya sa na hindi niya masagot, no? Tungkol sa kanyang mga love life, tungkol sa US citizenship, etc. Tungkol sa mga kaso-kaso, hindi niya po maisagot, no? Kaya po gano'n, no? Pagkatapos po noon, naging malapit po kay kay Romualdez, ay hindi naman po mapapabulaanan na naging malapit. Actually, nung na-elect po siyang party list, no, ng AXIS, no? AXIS na ngayon ay talagang mukhang kinakalimutan na niya ang mga Yap brothers, dahil po sa ganyan, no? Kaya naging party list representative po siya at naging po yan, deputy majority floor leader yata, if I'm not mistaken, no, sa House of Representatives. Naging malapit kay Martin Romualdez, imposible namang wala, di ba? Alam niyo na yon kung anong mga ibig sabihin natin. Pero siyempre, let's give him the benefit of the doubt. Baka naman wala, no? Pagkatapos po noon ay tumaas ang mga survey niya at naging na-elect po na senador. Pero muntik na po matalo yan, no? Dahil nung una ay mas mataas pa yata si Ben Tulfo, no? Si Erwin Tulfo mataas nung una. Tapos bumababa. Kaya po gano'n, no? Ngayon, talagang nyabang ng dating, no? Hambog ba? Pasensya na po, Senador Erwin Tulfo. Yung po lang yung pananaw, no? Dahil sinabi mo na kukwelyuhan mo si Senator Alan Peter Cayetano, ha? Kukwelyuhan mo, bubuhatin mo, tila bagang napaka-astig mo naman. Bakit mo gagawin yun sa isang kapwa mo senator? Hindi lang naman ikaw ang na-elect. Blue ribbon chairperson ka, putik na yun. Ilinagay mo naman sa utak mo yung pagiging blue ribbon chairman. Hindi naman ganoon kasi hindi ka naman forever dyan, no? Marami po tayong mga senador na kilala na sobrang bait, no? Merong mga senador na wala na diyan, no? Nawala na diyan, no? Mga pangalan na wala na, no? Hindi kasi forever. Tingnan mo si Flavier, 'di ba? Tingnan mo si Joker Arroyo, Miriam Santiago. Mga magagaling na pangalan nito. Fernan, wala. Nawala, namatay na nga yung mga yun, 'di ba? Yung mga nabanggit kong mga pangalan. And really, ibig sabihin hindi ka forever diyan, Erwin Tulfo, no? Ngayon, sana magising ang ating mamamayan na huwag suportahan itong taong ito, si Erwin Tulfo. Bakit ko nasabi po yun? Dahil nakita po natin, hindi mo akalain na ang isang senador na katulad niya ay magsasabi ng ganon, no? Buti kung kunwari, kukwelyuhan niya si General Torre, pwede naman, di ba? Yung mga kriminal na nagpalabas ng bansa kay Presidente Duterte, di ba? Yung mga drug addict, drug pusher, mabuti kung ganon, di ba? Pero hindi po ganon ang nangyari. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nasa bakasyon lang po tayo. Okay, salamat po ng marami. Mabuhay po ang Pilipinas.